kagaya ng ginto. Matanggal yung ating mga patches. Pero minsan pag tayo dumadaan doon, ay, hey, parang hindi tayo natuto dahil eto na, parang bagyo. Ang tindi ng bagyo na si Christine. Sabi kayo, pati mga parts, inaanod. Ang tindi, di ba? Pero minsan, gaano tayo katapat sa Diyos. Naalala ko yung isang pastor na pumunta dito, nung time na lumubog yung Marikina. Lumubog talaga. Tapos sila may second floor sila. Ngayon po, pati third floor nilubog na. Pero alam niyo po ba yung ibang doon nag-evacuate? At doon habang bumabagyo, nalulubog sila, nagpupuri sila sa Lord. At nung tingnan nila sa, ang nakita nila nakatira na lang doon sa Marikina, yung bahay nila. Diba? Praise God, bahay nila kasi doon nagtipon yung mga tao para manalangin habang dumaraan yung matinding bagyo. Diba? Kaya sa dito, we are called to examine our heart. Ini-examine po yun ng Diyos yung ating puso. And ensure that we are faithfully and time. Sabi niya, ina-examine ng Diyos, tinawag ka para examine ang iyong puso na masigurado ng Diyos na hanggang ngayon ikaw ba ay tapat? Napaparangalan ba ang Diyos sa buhay mo? Amen. Even our resources, talents, and time. It is essential to remember that our relationship with God, dapat po yung ating resources, alam niyo po, sabi ko nga, lagi pa ulit-ulit ako, no? Kasi bakit ko sinasabi, sabi nga ni Pastor Ding sa sound natin, walang ibang kung hindi pa ulit-ulit ay ako. Kasi gusto ko na lagi niyong maalala. Kaya pa ulit-ulit. Why? Kasi ang nais ng Diyos, pagpalain tayo ng Amen. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ayan, di ba? Nakaka-bless yung mga talagang nagiging matapat sa Diyos. Ayan, sa maliit na bagay at pinalalaki. At minsan, hindi na nga natin maalala yung amazing grace. Grabe! Ito lang yung kahilingan natin, pero grabe ang ibinigay ni Lord. Amen. Kasi nakikita ni Lord yung ating katapatan sa Kanya. Hindi tayo nag-aangat sa puso natin, ay magbibigay ako kasi gusto ko ito. Hindi, dapat iyan ay ibinigay mo kay Lord yan. Why? Amen. Paano si Lord yan? Diba? May nais siyang gawin. At wala kang iniisip kasi Kanya yan. Diba? Ano man yun, ano mang sitwasyon, ano mang pagkakataon, maging tapat tayo. At pag nasanay po tayo dito, talagang kulang. Kulang yung nung last Sunday testimony ko, nung last Sunday po kasi, ay, parang challenge talaga. Dahil ito yung aking tithes at ito yung aking offering. Pero parang sabi naman ng kaaway, oy, ibinigay mo naman yung tithes mo, binigay mo na dun sa yung parang naging, yung natutugtog po rito. Sige, ako na yung nagbibigay. Binigay ko ako ng 1K. Tapos parang ito na lang yung pera mo. Ito na lang yung pera mo, pang tithes. O, pwede mo na yung pwede mo yung bawasin doon. Parang ganun, bawasin doon kasi nagbigay ka na ng 1K. Eh, ang tithes ko po kasi, plus offering 2,200. Parang ganun. Tapos sabi ko, pwede na sige. Pero hindi ibigay mo ng buong-buo ang iyong mga dapat ibigay. Kaya binigay ko po. Wala kang pera, binigay mo na. Pero sobrang blessed ni Lord eh. Sobrang talaga ang kabutihan ng Diyos eh. Kasi natin, examine our hearts. We are called to examine our hearts and ensure that we are faithfully honoring God with our resources, your talents, and time. It is essential to remember that our relationship with God is not solely about what we receive. Ang sabi po na hindi lamang kung ano yung natatanggap mo, dapat kung ano yung ibinibigay mo, maging matapat ka dito. Ayan, di ba? About what we, sabi dito sa natatanggap mo eh. Ang tinitingnan ng Lord, yung katapatan mo, doon sa ibinibigay mo. Meron pa rin ako isang testimony. Ito si Nicole. Si Nicole na yan. Ayan si Nicole. Kilala siya si Nicole. Bawat kaso, kung nagtrabaho siya, wala talaga sila, di ba, nakita na natin yung kanilang buhay, payak. Pero nakita ko po yung katapatan niya. Magkano ba yung kanyang unang sahod? Aba, matindi, bibigay yung unang sahod niya. Magkano yun? Pero ibinigay niya po ito ng buong buo. Di ba? Binigay niya ito
ito ng buong buo. Walang bawas. Ito yung tinitingnan pero nakita po ba natin kung pinabayaan sila ni Lord? Pero nakita po natin, yung kanang puso ay plainly. Ibig ko sabihin, hindi ka kung ano yung ibigay sa'yo ni Lord, kung ano yung ibigay sa'yo ni Lord, pero yung blessing, yung katapatan, yung kapayapaan ng puso, kaayusan ng pamilya, is a blessing. Kaya sabi pinag-uusapan natin dito, hindi yung ibinibigay mo, hindi yung tinatanggap mo, yung katapatan mo. Kasi sabi nila, we are called to examine our heart. Nakita po natin doon. At nakita po natin, sino kayo example natin? Si Kat. Di ba? Nakikita natin yun kung gaano yung binibigay niya. Di ba? Pero nakita po natin, mula naalala ko talaga yun noon na bago may kasama akong taga-ipo, hindi niya alam na, yun nga, naikwento ko na to di ba naalala niyo? Naikwento ko na to hindi niya alam na kapatid ko si Kat Pamang, simple. Siya po yung pastor dito ng time. Sabi niya, yan ba yung bahay ng pastor na napakaliit na kubo na pang isang angin na babagsak? Parang ganun. Parang challenge na, ano yung, parang ang tingin na pagpastor ka, mayaman ka, marami ka, hindi. Ganun ka. Pero hindi po ako nibo. Pero alam niyo po kung gaano, dahil sa katapatan, hindi dun sa natatanggap mo sa katapatan sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ano, ibinigay ng how much more na hindi mo iniisip. Amen. Hindi mo iniisip na from doon sa tingin sa'yo ng tao, niyatimbahay mo na giba-giba, na babagsak na. Pero ikaw ay tinawag ng Diyos sa piliin ka ni Lord na ikaw yung umawak sa isang napakailang libong tao para ikaw yung manguna na pinagtiwalaan ka ng Diyos. Amen. Diba? Napaka-bless. Diba? Kaya, pero hindi natin inintindi, ano naman yung talaga yung bahay, diba? Pinagpala ni Lord. Maraming mga nag-aakosakit. Nakita natin. Tuloy ka na. Amen. Kaya kabel ko sa'yo, sabihin ko ako, tapat ako sa Diyos. Diba? Nakita natin kung paano siya pinagpala ni Lord. Amen. Kubo, ay nakita ni Brother Rania, yung bahay nila doon sa may baba, doon. Diba? Binilis ka ni Lord. Kasi ito yung faithfulness po. Yung katapatan po natin. Not only doon sa nare-receive natin. Ano yung nare-receive? Pinagpapala ka ni Lord, pinagpapala ka ni Lord, pinagpapala ka ni Lord. At natutuwa ako talaga sa Lord talaga. Sobrang napaka-bless niya. Ayan, di ba? Kasi ano po yung sabi niya? But also about our faithfulness and obedience. Ayan. Ito yung lagi ko naman naririnig kay Sister Helen. Ayan. Yung pagsunod mo lagi, pagsunod dun sa Lord, naririnig mo at ilalapat mo sa buhay mo. Makita natin. Ikukwento ko na naman sabihin, ang kulit ka, di ba? Di ba nagkasama kasi kami ni Ate Helen? Ni Sister Helen doon sa Karahomi, di ba? Ayan. Nung maliit pa bata pa si Jamil, di ba? Pero nakita po natin kung paano pinalitan ito ni Lord. Kasi sabi dito, hindi sa nare-receive mo katapatan mo ang tinitingnan ni Lord. Di ba? Ako natutuwa. Amen. Hallelujah. Sa puso ko, yung pinag-pray ko, yung kalakasan ng bawat isa, yung pamilya ko, madala ko sa Lord. Yan po yung ano. Pero hindi ako masyadong basta ang prayer ko lang, sabi ko nga, dapat pag nag-pray ko, tagtagin nyo na. Kasi pray ko, Lord, ang gusto ko lang, hindi ako nababasa. At hindi ako, napakalakas yung hangin, hindi ko nararamdaman. Pero binigay ni Lord, pero, ayan, di ba, pinagpala, sabi natin ko na, oy, Day, maganda na yung bahay mo ngayon. Di ba, blessing ni Lord. Amen. Napakaliit na bagay, magkano yung allowance namin. Halimbawa, allowance mo, halimbawa, sa barangay, magkano ang allowance namin. Halimbawa ay, kasi 6,000 yun, ay 1,000 akong, ang tawag ito. Ano ba tawag? Paluwagan. Tapos may 5,000 na lang. Sa 5,000 na yan, 4 na linggo ka magbibigay sa Lord. Kaya mo ba? Pag sahod mo, 10,000 ibigay mo, 2,000 ibigay mo pag sahod. Yan natin o sa'yo. Kasi kasama, mas malaki daw kasi yung offering sa tithes eh. Kailangan pag ang sahod mo 5,000, bigay mo. Ano yung magkano yung tithes doon? 500. Magkano ang offering mo dapat? Diba? Sa 500, magkano ibinibigay natin sa Lord? Pero pag 100, 1,000, ito lang naman yung natanggap mo, hindi yung ibibigay mo. Kaya, bakit ko po ito sinasabi? Ang gusto ko po, maranasan natin ito at maramdaman natin yung blessing ni Lord. Di ba sabi, subukin ninyo ako. Subukin ninyo ako kung buksan ko ang lahat ng dulong awa ng lahat para ibuhos ko sa inyo ang pagpapala. Sabi ko dapat yung mga bita, marami akong
ng bintana para ibuhos ng Lord. Eh, parang nadamihan ko yung pinto. Hindi, palitan ko, bintana ang dadamihan ko. Kasi ang sabi ni Lord, ibubuhos ko sa durungaw ng langit ang pagpapala. Kaya sabi ko, dagdagan ko yung mga bintana ko ngayon. Di ba? Para malaking blessing. Di ba? Pero ang sinasabi ko, yung faithfulness ni Lord. At Amen. yung gusto ng Lord na maging tapat tayo sa Kanya. Ayan.